Alam mo ba na si Jesus ang Panginoon ng sex? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Lea Estante, Arnold Fernandez, and Likhang Kamay. Hello po sa inyo. I hope na po tayo natutunan sa mga devotions po natin araw-araw. Now, yung topic po natin ay sex and lordship. Sex and lordship. So, sex is not an area of life that stands apart from Christ's authority. Napakabigat, no? Pakatandaan po nating mabuti yan. Yung sex, hindi mo siya pwedeng ihiwalay sa pagkapanginoon ni Kristo. Lahat po ng bagay dito sa mundo, lahat ng mga activities natin, lahat ng meron tayo, ito ay pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. At si Jesus ang Panginoon ng lahat. So, siya yung Panginoon ng ating katawan, siya yung Panginoon ng ating pera, siya yung Panginoon ng ating pamilya, ng ating trabaho, ng ating mga pangarap sa buhay. Siya rin yung Panginoon ng sex. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, lahat ng mga activities natin, we do it under the Lordship of Christ. So, as Lord, He calls us to submit every thought, desire, and action, including our sexuality, to His rule. When sex is lived under His Lordship, it becomes an act of worship, reflecting purity, faithfulness, and covenant love. Outside His Lordship, it leads to distortion and distraction. Kaya po pag ang sex, ginawa natin yan, or we take sex and use it for our own sake, we use it for evil, asahan mo, we're doing it outside of the Lordship of Christ. And when we do it outside of the Lordship of Christ, it is called sin. Kasalanan po. Now, sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 6, verses 19 hanggang 20, "Don't you know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies." Sinasabi po ng banal na kasulatan na tayo ay binili na ng Diyos. Binili tayo sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Tayo iniligtas niya mula sa kasalanan at hindi tayo na nabubuhay dapat sa kasalanan sapagkat tayo ay iniahon na ng Diyos mula sa putik ng kasalanan, no? Ng maruming klase ng pamumuhay. Now, hindi naman tayo naging judgmental dito, mga kapatid, no? Kasi baka yung iba, inisip na, masyado naman judgmental itong mga devotion natin. Mga kapatid, ito po ay para sa lahat. Para sa akin, para sa ating lahat. Sapagkat tayong lahat ay makasalanan. Kung sinasabi natin na hindi tayo makasalanan, well, hindi natin kailangan si Kristo. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay napunta rito sa mundo para sa mga makasalanan. At yung mga tao na ang tingin nila sa kanila mga sarili ay mga banal, sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ako naparito para sa inyo. Kung tingin mo, banal ka, you don't need me. You don't need Jesus. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ako naparito para sa mga magagaling na. Naparito ako para sa mga may sakit. If you look at yourself as a sick person, as a sinner, then you need Jesus Christ. Ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Number 1, sex is not a domain outside of Christ's Lordship. Yung sex po, hindi po ito area ng buhay natin na nasa labas ng pagkapanginoon ni Kristo. Once na ikaw ay naging Kristiyano, once na nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, lahat ng aspeto ng buhay mo ay dapat nasa ilalim na ng pagkapanginoon ni Kristo. So, that means, mga kapatid, kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, Jesus Christ is not concerned in just your spirituality or in your maybe yung pag-attend sa church or pagbabasa ng Bible o pananalangin as if yun lang yung importante sa Panginoong Jesucristo. No. Lahat po ng ginagawa natin ay importante sa Panginoong Jesucristo, and if Jesus Christ is not the Lord of all, He is not the Lord at all. That's why the moment na makakilala ka sa Panginoong Jesucristo, Jesus will ask you your everything. So sex is not a domain outside of Christ's Lordship. Kaya pag ikaw nakakilala ka sa Panginoong Jesucristo and marami kang extra, marital relationships, or
mga activities na masasabi nating nakapaloob sa salitang porneia, sexual immoralities, lahat ng yun mariredeem, maisasaayos. Kasi yung sex, kasama mong isosurrender yan sa Panginoong Hesukristo. So sex is not a domain outside of Christ's Lordship. Number 2, sanctification is God's will under Christ's Lordship. Ano po ba yung sanctification? Yung sanctification po, ito po yung pamumuhay ng may kabanalan. Ito po ang ginagawa ng Santong Espiritu sa atin. Binabago tayo araw-araw. Tayo binabanal. Ginagawang banal. Nililinis ng Diyos araw-araw. So sanctification is God's will under Christ's Lordship. Kaya po, kapag kinilala mo si Jesus na Panginoon ng iyong buhay, ang kasunod niyan, sanctification. Ibig sabihin, talagang magkakaroon ka ng pagbabago ng buhay. Now, marami sa atin po nagtatanong, ano ba yung kalooban ng Diyos sa akin? I want to know God's will. I want to know God's plan. I want to know what He wants from me. Marami nagtatanong sa atin ganun. Mga kapatid, ang unang sagot dyan, it is God's will for you to be sanctified. Kalooban ng Diyos, plano ng Diyos para sa iyo na mamuhay ng may kabanalan. Kaya ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. It is God's will. Kung ikaw nagdududa pa, ano bang kalooban ng Diyos sa'yo, anong gusto ng Diyos na gawin mo? Eto, it is God's will that you should be sanctified. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal. Kalooban ng Diyos na mamuhay tayo ng malinis na pamumuhay. Na kayo'y umiwas sa pakikiapid. That you should avoid sexual immorality. Again, pag sinabi nating porneia, all kinds of sexual activities na hindi kalugod-lugod sa Diyos. The only sexual activity that is glorifying to God is sex within the boundary of marriage. So, sanctification is God's will under Christ's Lordship. Tandaan natin, it is God's will for you to be sanctified. Pangatlo po, surrender is the only response to Christ's Lordship. Surrender is the only response to Christ's Lordship. Yes, marami tayong mga sexual activities, no? Kung ano-ano man yung mga pinagdaanan natin in the past. But the moment you come to know the Lord Jesus Christ at naunawaan mo na siya'y Panginoon ng iyong buhay, ang isa lang po talaga yung response diyan. Surrender. Lord, Panginoon ka pala. Ibig sabihin, hindi ako pwedeng maging Panginoon ng buhay ko. Hindi pwedeng ako masunod sa sarili ko kasi si Jesus lang yung Panginoon. And the moment you recognize Jesus as the Lord of your life, isa lang talaga yung dapat mong gawin and nothing else. You have to surrender your life to Jesus. Surrender is the only proper response to Christ's Lordship. Kaya ito po yung mensahe ng buong New Testament nung dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Yan yung battle cry nila. Jesus Christ is the Lord of all. That means, mga kapatid, pag nangangaral tayo ng Ebanghelyo, talagang hindi pwedeng mawala yung Lordship of Christ over all things. Hindi pwedeng maligtas lang yung tao and that's it. Naliligtas yung tao at the same time nababago araw-araw. Yun yung ibig sabihin ng Lordship of Christ. Si Jesus hindi pwedeng hatiin sa gitna na yung kalahati ay Savior, yung kalahati ay Lord, no? At sasabihin mo, Lord, gusto ko lang tanggapin yung kalahati ni Jesus, no? Savior lang. Gusto ko lang maligtas. Pero yung Lordship niya, hindi ko gusto yan. Ayoko mabago buhay ko. Gusto ko yung mga kasalanan ko, gusto kong alagaan. I don't want to change my lifestyle. Pag tinanggap mo yung kalahati lang ni Jesus, mga kapatid, ewan ko kung saan ka makarating nun. Baka kalahating langit, kalahating impyerno. I don't know. One thing is for sure, hindi si Jesus yon. Bakit? Si Jesus, He is both Lord and Savior. Both Lord and Savior. Hindi pwedeng kalahati lang ni Jesus, 50% lang. So mga kapatid, ito po ang isa sa application natin. Number 1, surrender your desires daily to Christ's Lordship. Marami tayong mga desires. Kadalasan po sa mga desires natin ay desire ng laman. Yung pagnanasa ng laman. And we surrender that to Jesus. We ask, Lord, forgive me. Yung desire ko napakatindi, no? Nagnanasa talaga sa taong ito. Sobrang pogi, sobrang macho, sobrang ganda, sobrang sexy. Or kung ano man ang pinagnanasahan natin. Hindi lang tao, pati pera, pinagnanasahan. Pati,
gamit ng may gamit, pinagnanasahan. Lahat ng yun, sinosurrender natin yung mga desire na yun sa ating Panginoon. So, surrender your desires daily to Christ's Lordship. Pangalawa po, separate from practices that dishonor His name. Ihiwalay po natin yung ating mga sarili sa mga practices na hindi nagbibigay ng karangalan sa ating Diyos. Now, pag binalikan niyo po yung Leviticus chapter 18 na tinalakay po natin nung nakaraan, no? Kaya po, yung Leviticus po, actually, nasulat po yan. One of the reasons is to tell the people that you are my holy nation, that you are separated. Pag sinabi nating holy or, banal, during that time, ang idea ay you are set apart. Inhiwalay ka ng Diyos. You're a different nation. So, nung pinalaya ng Diyos ang bayan ng Israel doon sa pagkaalipin sa Ehipto, hiniwalay siya ng Diyos, set apart to be holy before God. Ibig sabihin, you're different from the rest of the nations. You're set apart, you're holy. Parang ganito po yan mga kapatid, lagi ko pong in-illustrate yung salitang set apart o yung being holy. Na kapag gumagamit sila ng kutsilyo during that time na ginagamit sa mga sacrifices doon sa templo, yung kutsilyo na yun, hindi mo pwedeng gamitin sa bahay mo at panghiwa mo ng sibuyas at ng bawang, no? Kasi yung kutsilyo na yun, set apart for religious activities in the temple. Ganun po yung mga gamit doon, mga kasangkapan doon sa templo. Hindi yung pwedeng uwi mo sa bahay at gamitin mong, doon ka magpre-prepare ng pagkain. Ganun din po sa atin when the Bible says we are set apart for God. Ibig sabihin nun, separate, inihiwalay ng Diyos para sa kabanalan. Kaya po makikita niyo po rito sa Leviticus chapter 18, no? Hanggang sa bandang dulo, sabi rito, do not defile yourselves in any of these ways, because this is how the nations that I'm going to drive out before you became defiled. Yung mga bansa na papalayasin ko sa Kanaan, yan ay mga practices, nakikipag-sex sila sa mga kamag-anak, nanay, tatay, kapatid nila. Nakikipag-sex sila sa hayop. Kaya ako sila palalayasin. Kayo yung ipapalit ko. Be holy. Set apart. Separate from them. So that's number 2 mga kapatid. Separate from practices that dishonor His name or the name of God. And pangatlo po, seek to glorify Christ in every area of intimacy. Sabi po sa verse natin na ito, you were bought at a price, therefore honor God with your bodies. Binili na kayo sa isang halaga. Yung dugo ng Panginoon Jesucristo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo, yun po yung pinambayad niya upang tayo matubos sa ating mga kasalanan. Kaya, therefore, ito yung conclusion, gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kaya po magandang tanong ngayong umaga, atin po bang napaparangalan ang ating Diyos sa lahat ng ating ginagawa? Are we glorifying God with our activities? Hindi lang po pang sex, no? Though sex yung topic natin nitong mga nakarang araw, pero applicable po ito sa lahat. Sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Sa lahat ng iyong ginagawa, parangalan mo ang Diyos. Seek to glorify Christ in every area of intimacy. Now, para po sa ating discussion, how does recognizing Christ's Lordship change the way we view sex? Naunawaan natin, Jesus is the Lord of all. Paano niya nababago yung perspective natin about sex? I hope, matalakay natin to sa ating mga discussion groups. Lalo-lalo na sa mga pamilya, no? Maunawaan ng mga anak. Maganda, doon pa lang sa pamilya, nadidiscuss na ito, itong mga bagay na ito. At nagkakaroon na ng malalim na pundasyon yung ating mga anak. Now, samahan niyo po ako sa panalangin. Lord God, I confess that every part of my life, including my sexuality, belongs to you. Teach me to honor you, not just in words, but in the secret places of my heart. Protect me from the lies of the world that separate sex from your authority. Purify my desires so they reflect your holiness.
Help me to live as a faithful steward of the body you gave me. May my intimacy always glorify you and reflect the love of Christ for His church. Lead me to walk in purity, obedience, and joy under the Lordship of Christ. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Mr. and Mrs. Toldanes na partner po natin sa devotion natin na ito. Patuloy po ang pagpalain ng ating Panginoon. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.